Familiar po sa karamihan ang kwento ng Tower of Babel. Ito ay ating matatagpuan sa aklat ng Genesis chapter 11. Ang mga tao ay nagpasyang magtayo ng isang matayog na tore upang matanyag sa buong mundo. Alam din nating hindi sila nagtagumpay, gawa ng ginulo ng Diyos ang kanilang wika. Ngunit ang kaisipang nagtutulak sa mga taong gumawa ng ganitong proyekto ay nananatiling buhay na buhay hanggang sa kasalukuyan. Kung tutuusin, ang Tore ng Babel ay halimbawa ng isang tipikal na malaking development project. Sa ngalan ng huwad na kaunlaran, ang bayan ay sa utang nadiin, at ito na ang kabayaran, ang kanununo ang lupain. Ang mga eksperto'y nagsasaya at nagpupuri at sumasamba sa wangis ng Diyos-Diyosan nila, ang dambuhalang dam. Dam 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 daradam, dam 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 daradam, dam 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 daradam, ang dambuhalang dam. Ang mga tribo'y nagtatatangis, nananaghoy at nababaliw, habang ang mga turistang mababangis, nalilibang at naaaliw. Sa mga pulubing nagsasayaw, mga katutubo ng apayaw, na napaalis kahit umayaw, alang-alang sa dam. Dam 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 daradam, dam 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 daradam, dam 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 daradam, alang-alang sa dam. Titigan ninyo ang gahiganting bato, nagsasalarawan ang lipunang ito, tulad ng mga gumawa rin ito, walang pakiramdam.